Archangel Michael. Siya ay isa sa mga pinakapahalagahan na mga tao sa Biblia, madalas na inilalarawan bilang isang pinuno, mandirigma na tumutulong sa mga anak ng Israel sa unang bahagi ng kasaysayan ng Kristiyano. Siya ay nakita bilang katulong ng mga hukbo ng simbahan laban sa mga hindi mananampalataya ay mga pag-atake ng dyablo. Pagtuon ng video ngayong araw sa lahat ng dapat mong malaman tungkol kay San Miguel Archangel. Ngunit bago tayo magsimula, mangyaring mag-drop ng like at mag-subscribe sa aming channel para magsimula. Sino si Arkanghel Michael? Siya ang pinuno ng mga anghel. Nagmula ang kanyang pangalan sa Hebreo na Mikael, na nangangahulugang kung sino ang katulad ng Diyos. Siya ay madalas na tinutukoy bilang tagapag-alaga na prinsipe ng Israel, isang tagapagtanggol na handang ipagtanggol ang mga pinili ng Diyos. Karamihan sa mga anghel sa Biblia, inilalarawan bilang mga mensahero, ngunit si Michael ay inilarawan bilang nakikipaglaban o nakatayo laban sa masasamang espiritu at mga pamunuan. Ang kanyang mga kasanayan bilang isang hukom ng mga kaluluwa ay ginawa rin siyang patron ng lahat ng mga kalakalan na may kinalaman sa paggamit ng mga pagtatasa tulad ng mga mangangalakal, parmasyutiko, pastry chef. Siya rin ang patron saint ng pulisya. Ngunit narito ang bagay, si Michael lang ba ang arkanghel? At ano ang arkanghel? Mula nung sinaunang panahon, isinasaalang-alang ng mga tao ang katotohanan na ang mga hukbo ng mga anghel ay nakaayos sa isang uri ng makalangit na hukuman na may iba't ibang ranggo at grasya. Ang tatlong arkanghel ay nagtataglay ng pinakamataas na posisyon sa mga anghel na may malalaking pananagutan. Ginugugol nila ang lahat ng kanilang oras sa pagpupuri at pagbabantay sa Diyos. Hindi tumitigil sa pamamahinga. Ang kanilang mga pangalan ay nagtatapos sa El na nangangahulugang Diyos na nagpapakita ng kanilang banal na kalikasan. Ang bawat arkanghel ay may partikular na trabaho at sumasalamin sa kanilang natatanging kakayahan. Sa Biblia, mayroon lamang tatlong arkanghel, Michael, Gabriel at Raphael, at sila ay may mahalagang papel sa Kristyanismo. Si San Michael Archangel ay tulad ng isang malakas na mandirigma, nangunguna sa makalangit, na hukbo laban sa kasamaan at pinoprotektahan ang bayan ng Diyos sa mga labanan. Siya ay kumakatawan sa lakas, katapangan at kaligtasan na laging naninindigan para sa kung ano ang tama. Si Arkanghel Gabriel, sa kabilang banda ay sugo ng Diyos na nagdadala ng mahahalagang mensahe at propesya sa mga propeta at mananampalataya at pagbabahagi ng kaalaman sa pagitan ng langit at lupa. Si Arkanghel Raphael ay kilala bilang manggagamot at gabay na nag-aalok ng ginhawa, suporta at tinutulungan ng mga tao sa kanilang espiritual at pisikal na paglalakbay. Sa buong kasaysayan, nanalangin ng mga tao sa mga archangel na ito para sa proteksyon, patnubay at mga pagpapala. Mahalaga ang mga ito sa mga relihiyosong teksto at tradisyon na nagpapakita kung gaano sila kahalaga sa mga Kristiyano at sa buhay ng mga tao ngayon. Sa mga kwento man ng sining o panalangin, ipinaaalala ng mga archangel sa mga mananampalataya ang biyaya ng Diyos na nagbibigay sa kanila ng pag-asa at kaaliwan. Paulit-ulit na binanggit si Arkanghel Michael sa Biblia. Siya ay unang nabanggit sa Lumang Tipan noong si Arkanghel Michael ay nagkaroon ng pagtatalo sa dyablo tungkol sa katawan ni Moises. Ang unang misyon ng Arkanghel ay ang pagtatanggol sa katawan ni Moises. Nagpasya ang Diyos na huwag sabihin sa atin ang tungkol sa nangyari bago mamatay si Moises. Ipinakita ng Diyos kay Moises ang tanawin ng lupang pangako kahit na hindi makakapunta si Moises doon. Tiningnan ni Moises ang lupang pangako mula sa tuktok ng bundok na tinatawag na Nebo, bahagi ng hanay na kilala bilang Pisga. Ang bundok na ito, nasaan at kung ano ngayon ang Jordan, hindi makapasok si Moises sa lupang pangako dahil hindi niya sinunod ang Diyos. Sa Judas 9, sinasabi nito ang tungkol sa isang pagkakataon ng si Michael, ang arkanghel, ay nakipagtalo sa dyablo tungkol sa katawan ni Moises. Tila mayroong hindi pagkakasundo tungkol sa katawan ni Moises at sinabi ni Jude na nanalo si Michael sa pamamagitan ng paghiling sa Panginoon Diyos. Ngunit hindi lubos na malinaw kung bakit nakipag-away si Michael sa dyablo para sa katawan ni Moises. Noong una, iniisip ng ilan na gustong gamitin ng dyablo ang katawan ni Moises para sambahin ito ng mga tao at akayin
silang sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Ngunit bakit gusto ng dyablo ang katawan ni Moises? Ang hindi pagkakasundo tungkol sa katawan ni Moises, nagtuturo sa atin ng isang aral tungkol sa mga panganib ng espiritual na mga labanan at ang kahalagahan ng pangangalaga sa pamana ng mabubuting pinuno. Iminumungkahi ng isang interpretasyon na gusto ng dyablo ang katawan ni Moises dahil naiinggit siya sa malapit na kaugnayan ni Moises sa Diyos sa kanyang mahalagang papel sa pag-akay sa mga Israelita palabas ng Ehipto. Sa pagkakaroon ng katawan ni Moises, maaaring sinubukan ng dyablo na sirain ang kanyang reputasyon o gamitin ito upang linlangin ng iba. Sa kabilang banda, iginiit ng Arkanghel Michael na ilibing ang katawan ni Moises upang itaguyod ang banal na katarungan at parangalan, ang kabanalan ng namatay. Bilang isang makapangyarihang celestial na nilalang, si Michael ay kumakatawan sa kabutihan at katuwiran na sumasalungat sa mga plano ng dyablo. Ang hindi pagkakasundo na ito ay nagpapakita ng mas malawak na relihiyosong ideya ng kabilang buhay at kung ano ang nangyayari sa kaluluwa. Sa paniniwala ng mga Hudyo, ang wastong paglilibing ng patay ay isang sagradong tungkulin kahit na ang Assumption of Moses ay hindi itinuturing na bahagi ng opisyal na kasulatan. Sa kalaunan, ang anghel na si Michael ay tumulong kay Daniel na mag-ayuno na nagpapahintulot sa kanya na maabot kay Daniel ang kanyang mensahe tungkol sa kinabukasan ng kanyang mga tao. Ang talatang ito mula kay Daniel ay nagpapakita kung paano pinahahalagahan at pinoprotektahan ng Diyos ang mga nananalangin at naghahanap ng pangunawa. Sa kabila ng takot ni Daniel, kinausap siya ng anghel. Ipinaliwanag ang banal na intervention na nangyari upang matiyak na natanggap ni Daniel ang mensahe. Sa karanasan ni Daniel, nalaman natin ang kahalagahan ng pagtitiyaga sa panalangin. Ang talatang ito ay nagbibigay sa atin ng pananaw sa espiritual na mga labanan. Si Daniel ay nanalangin at nag-ayuno sa loob ng 3 linggo at isang anghel ang ipinadala bilang tugon mula sa unang araw. Gayunpaman, isang makapangyarihang tao na tinatawag na prinsipe ng Persya ang sumalungat sa anghel sa lahat ng 21 araw ng pag-aayuno at pagdarasal ni Daniel. Ang prinsipeng ito ay may napakalakas na kapangyarihan at Mikael ay isa sa mga pangunahing anghel ay kailangang tumulong. Sa Book of Judas, nalaman natin na si Michael ay isang arkanghel. Nung maabot ng anghel si Daniel dahil sa mga dyablo, ipinaliwanag ng anghel kung ano ang mangyayari sa mga Hudyo sa huling pangitay ni Daniel. Si Michael, ang dakilang prinsipe na nagpoprotekta sa iyong mga tao ay darating sa oras na iyon. Tinatawag din ng anghel si Michael na prinsipe ni Daniel. Hindi eksaktong ipinaliwanag ng Biblia kung ano ang ibig sabihin ng pagiging bantay ni Michael, ngunit malinaw na mayroon siyang mga espesyal na tungkulin para sa Israel. Sa Daniel 10:2 at Daniel 12:1. Sinasabi nito na si Michael ang may pananagutan sa pagprotekta sa Israel. Siya ay tinatawag na prinsipe ng bansang iyon. Kung titingnan natin ang kasaysayan, parehong sinaunang at kamakailan, makikita natin ang kamay ni Michael na nagtatanggol sa Israel. Kahit na siya ay lubhang makapangyarihan, si Michael ay laging sumusunod sa Panginoon. Sa Jude 1:10, pinapakita nito kung paano siya nagtitiwala sa kapangyarihan ng Diyos. Ang mabubuting anghel ay may iba't ibang ranggo na sumusunod sa mga utos ng Panginoong Diyos. Si Michael ay nagpapakita ng kanyang kagandahan sa pamamagitan ng pagsunod sa Diyos bilang isang arkanghel. Ang ikatlong gawain ni Michael ay ang digmaan sa langit. Isang labanan ang nangyari sa langit kasama si Michael at ang kanyang mga anghel ay nakipaglaban sa dragon at ang kanyang mga anghel. Nangyari ito sa panahon ng kapighatian. Sinasabing mayroong digmaan sa langit. Si Michael at ang kanyang mga anghel ay nakipaglaban sa dragon. Ang malaking pulang dragon na ito ay may 7 ulo at 10 sungay. Sa bawat ulo ay may mga korona na sumisimbolo sa kapangyarihan at autoridad. Ang dragon na ito ay kumakatawan sa isang nakakatakot na larawan ng napakalaking kapangyarihan, autoridad, kaalaman at lakas. Mahalagang tandaan na ang salitang diadema na matatagpuan lamang sa paghahayag sa bagong tipan ay nangangahulugang ibang uri ng korona at ang kanyang mga anghel ay nakipaglaban-laban sa dragon at natalo nila ito dahil kay Michael wala nang lugar na natitira para sa kanila sa langit. Ang dakilang dragon na kilala rin bilang Diablo at Satanas
na nanlinlang sa buong mundo ay itinapon sa lupa. Ang kanyang mga anghel ay itinapon kasama niya. Ang dragon ay dumanas ng malaking pagkatalo at itinapon sa lupa kasama ang kanyang mga tagasunod. Ngunit hindi ito ang katapusan para sa kanya. Habang ang langit ay nagdiriwang, ito ay masamang balita para sa lupa at sa dagat. Ang dyablo alam na ang kanyang oras ay maikli, ay galit na galit at gustong magdulot ng mas maraming kaguluhan hanggat maaari. Sa ngayon, si Satanas ay wala sa impyerno, ngunit siya ay patungo doon. Si Michael at ang makalangit na puwersa ay binugbog ang dragon, si Satanas, at itinapon siya sa lupa. Galit si Satanas, lumaban sa mga sumusunod sa mga utos ng Diyos at naniniwala kay Jesus. Sa pahayag 12, sinasabi nito na ang dragon ay nagalit sa babae at nakipagdigma laban sa iba pa niyang mga anak na sumusunod sa mga utos ng Diyos at naniniwala kay Jesus. Ang labanan ay pinaniniwala ang mangyayari sa katapusan ng panahon na katulad ng kwento ni Michael sa aklat ng Daniel. Ito ay tulad ng isang salamin na imahe ng ideya na pinalayas ni Michael si Satanas mula sa langit sa simula ng paglikha. Isang beses niyang pinalayas ang kasamaan at gagawin niya itong muli. Sa likhang sining ng mga Kristiyano, madalas na ipinapakita ni Michael ang pagtalo sa isang dragon sa pamamagitan ng pagtapak dito o pag-atake dito gamit ang isang espada o sibat. Minsan mahirap sabihin ang pagkakaiba sa pagitan ng sining ni Michael at ng sining ni St. George na nakipaglaban din sa isang dragon. Ang isang bakas ay kung ang figura ay nasa kabayo, malamang na ito ay St. George. Ngunit kung may mga pakpak, tiyak na si Michael to Splendor ay isang espesyal na kanta sa simbahang Romano, Katoliko na nagpaparangal kay St. Michael the Archangel. Ang pangalang ito ay nagmula sa mga unang salita ng himno sa Latin na kung saan ay ang kagandahan ng isang Virtus Potrus, ibig sabihin ay ikaw ang ningning at lakas ng Ama. Ang himno ay batay sa isa pang himno na tinatawag na Tibi Christ Splendor Patris na isinulat ng isang taong nagngangalang Rabanis Maurice. Na-update ito noong 1600 ni Pope Urban II. Mas gusto pa rin ng ilang simbahan at relihiyosong grupo ang mas lumang bersyon. Sa Roman Breviary to Splendor ay inaawit sa ilang mga oras sa isang espesyal na araw na tinatawag na kapistahan ni St. Michael the Archangel na mangyayari sa ika-29 ng Setyembre. Ginagalang din ang araw. Ito ang dedikasyon ng Basilica of St. Michael the Archangel at lahat ng mga anghel. Ang pagpapakita ni San Michael sa Gargano ay naaalala noong ika-8 ng Mayo. Noong ika-18 siglo, sinabi ni Pope Pius VII na kung binibigkas ng mga tao ang himnong ito nang may katapatan at debosyon, makakakuha sila ng isang espesyal na pagpapala na tinatawag na indulgence. Mula sa pagsasabi nito minsan sa isang araw, ito ay para parangalan si Saint Michael, ang Arkanghel, at humingi ng tulong sa kanyang mga tao sa pagprotekta sa mga tao. Ang himnong ito ay kasama sa isang koleksyon ng mga panalangin na tinatawag na rakolta, kasama ang mga inaprobahang pagsasalin nito. Kung gaano kahalaga si Archangel Michael, hindi nakakagulat na mayroon siyang espesyal na pagdiriwang na araw ng kapistahan ni Saint Michael sa ika-9 ng Setyembre sa mga tradisyon ng simbahan sa kanluran na kinabibilangan ng Anglicanism, Roman Catholicism at Lutheranism. Ito ay sa ika-8 ng Nobyembre sa mga tradisyon ng simbahan sa silangan, kabilang ang Eastern Orthodoxy. Ang kapistahan ay madalas na tinatawag na Michaelmas sa mga lugar na nagsasalita ng Ingles. Isang pinaikling anyo ng misa ni Michael, at ito ay isang pangunahing kapistahan sa kanlurang medieval na simbahan. Ito ay naging isa sa 4 na quarter na araw na nauugnay sa pag-ikot ng mga panahon kung saan nababayaran ng mga utang at binayaran ng mga sahod tulad ng maraming araw ng mga santo. Si Michaelmas ay may ilang katutubong tradisyon na nauugnay dito. Sa British Isles, halimbawa, itinuturing na isang masamang ideya na kumain ng mga blackberry pagkatapos ni Michaelmas, dahilan ng sipain ni Michael si Satanas palabas ng langit. Naunang dumapo ang ulo niya sa isang bramble ng blackberry. At ngayon, bawat taon pagkatapos ni Michaelmas, ang mga blackberry ay umaasim sa memorya ng diablo na tumama at naglanding ito sa kanya. Dahil dito, pinakamainam na kainin ang lahat ng mga blackberry na maaari mong kainin sa Michaelmas bago nila simulan ang iyong mga ngipin na linisin.
Si Mick Elmas na naobserbahan sa kanluraning simbahan noong Setyembre 29 ay may kahalagahang nakaugat sa parehong makasaysayang mga kaganapan at simbolikong representasyon. Si Michael ay madalas na hinihingi ng mga Kristiyano para sa proteksyon, kadalasan sa paraang bahagyang naiiba sa ibang mga banal na tao. Maaaring hilingin ng mga Kristiyano sa isang taong santo na ipagdasal sila sa parehong paraan na hinihiling ng mga Kristiyano sa kanilang mga nabubuhay na kaibigan na ipagdasal sila. Ang pangunahing pagkakaiba sa mga santo ay na sila ay namatay. Ngunit ito ay hindi masyadong mahalaga dahil ang lahat ng mga Kristiyano, parehong buhay at patay, ay konektado sa isa't isa sa pamamagitan ni Hesukristo na ginagawang ang kamatayan sa halip na walang itong kaugnayan dito.